Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga Kalingap, good afternoon, good evening mga ka-Jomcar. It's me, Darlene Vlog. So mayroon tayong reaction na ngayon mga Kalingap Jomcar na dalawang beneficiary ni Kalingap Rab. So bago yan, siyempre, i-shoutout muna natin si Kuya Val Santos Matuban, si Ate The Vlog, si Kalingap Rab, ang presidente ng Karipa, Birar, si Kuya Noli, at ang kasama natin sa mga Karipa, shoutout sa inyong lahat at sa lahat na manonood mga silent viewer. So mga Kalingap Jomcar, dito tayo una ang ating reaksyonan is ito si Isa. Binisitahan ng Kalingap Boy si Isa. Ito si Neil at si David. Binisita nila si Isa para maghatid ng bigas at saka grocery. At pakita natin yung K-Boy sabang sila naglalakad na mabigat naman, di ba? Magbigat yung bit nila bigas. So panoorin pa natin. Tagal-tagal na din natin mga Kalingap hindi nakikisita si Isa. So kumustahin po natin siya. So, may pinapatanong po si Kalingap Rab kay Isa. Isang mahalagang tanong na kailangan niyang malaman. Yan, nakarating na sila sa bahay ni Isa pero walang tao. Walang tao. Tinatawag nila, tao po. At alam niyo ba yung mga Kalingap Jomcar, ilang beses sila bumalik? Parang 3 beses sila bumalik. Pero wala pa rin. Nagtatanong sa kapitbahay, hindi daw alam. Nung paalis na sila for the last time, na mayroon nagsabi na wala daw ang mama kung saan may pinuntahan. At si Isa daw ay pumunta sa parang Sorsogon banda. Kasi sumama na sa kanyang boyfriend. Kung sino na si Isa. Si Isa po. Yung po baga yung estudyante po dito na dyan sa Taisan, sa Narito. Ay, beneficiary po kasi namin, nakailang balik na po kami dito sa bahay nila. Pero lagi po wala. May dala kami ng mga bigas. Ay, nasa Nobby na po. Malayo po ba yun? Bicol pa po ba o nasa Manila na po? Sa unahan po, sa unahan pa po ng mga... Albay, Sorsogon. Ayun, Sorsogon. Sorsogon ang bata. Ay. Matagal na daw. Kaya pala na nakailang balik na po kami na. Kasi po sana na ipapabahayan na po sana ng Team Kalingap, silang pamilya. Nagkaroon ng pulo ko man yung magkulang. Ay, Wala yan ma. kaya nga po, Ang tulong na babae. maganda gulo-gulo din po Siguro wala na rin yata mapuntahan. Yun naman kung dalaga, kung sabi ninyo, karoon na daw sa nungso. ang nag-insert na yung nag-asawa na din, naglipi na din. Nilipin na yata. Kung sino man na magpunta doon sa asawa, ay nang matinip. Sumusuporta po kay Isa, nanonood ng kanyang mga vlog dito ni Kalingap Rab na nasubaybay natin si Isa. Alam po natin na parang umalis ang tatay nila, may pinuntahan, pumunta sa kabilang bahay at ang nanay lang niya ang kasama niya at mga kapatid. At yun nga, alam natin na siyempre magbubukid ang mama, so siguro mahirap din. So siguro pagod na siguro ang mama sa mga itong mga trial sa buhay. Siyempre naghanap din ng ibang kabuhayan, naghanap ng trabaho. At ito si Isa siguro dahil wala siyang karamay, tapos na siya ng high school, grade 12, at siguro itong boyfriend niya is baka may pangako na sama ka sa akin, maghanap din ng trabaho, huwag tayo maghiwalay. At siguro naisipan ng bata na sumama na lang sa boyfriend. Kasi may mga iba talaga ng kabataan na pag yun nga malungkot sila, wala silang masandalan, kaibigan lang nila nandyan o boyfriend, minsan napapaisip sila na sama na lang ako sa boyfriend ko dahil minsan wala silang karamay, walang kasama sa buhay, hindi na sila makapag-aral ng tuloy-tuloy dahil wala silang financial, walang susuporta sa kanila. Ang naisip ng ibang kabataan na minsan mag-asawa na lang. Pero ito si Isa, hindi natin alam kung nag-asawa pa talaga. Walang final na balita kasi yung sabi lang ng kapitbahay na sumama sa boyfriends doon sa Sorsogon. So baka sumama lang tapos nagtrabaho, hindi pa sure. Pero ang tanong dito, may tutuloy pa ba ang pabahay? Kasi yun nga, may sponsor na ata or baka may budget na si Kalingap Rab para pabahayan si Isa. Yun nga ibabalita nila na papabahayan na, maghahanap na ng lupa dahil sila nang susunod na pabahayan. So paano na ito, wala na si Isa? Hindi natin alam kung babalik o baka biglang bumalik. So baka, wala rin contact kasi wala siguro signal dyan, walang cellphone. So itong mahirap, walang contact. So hindi alam kung nasaan ngayon si Isa. Kung 100% ba na sumama sa boyfriend or
or baka babalik din. Pero yun nga, siguro kung di na siya babalik, mag-asawa, baka ibigay na lang sa iba itong budget ni Kalinga Prab sa lupa para sa bahay ni Isa, no? Sayang, no? Hindi na siya nakapaghintay. Pero hindi na natin mablame si Isa kasi kung maghantay ka, hindi naman sure kung kailan. Alam natin na isa siya sa papabahayan at ito si Kalinga Prab is hindi naman ma-promise kailan ang araw, baka. Pero sabi ni Kalinga Prab na mga Kalingap Angel, pag mayroon talaga budget is papabahayan. So yun nga, parang nauna na lang yung pag-asawa. So hindi natin sure kung nag-asawa ba talaga o baka sumama sa boyfriend, nagtrabaho lang, hindi sila nagsama o nagsama ba. So wag natin po i-end sa point yung story na nag-asawa na. No? Magkita na lang tayo, baka biglang bumalik, mga Kalingap Chungkar. Si Juliano, ito naman nagka-anxiety siya. So, ang tinawagan niyang keyboy, sila ayan, na gusto niyang kausap. Kung naalala po natin, ito si Julian ay nag-graduate. Gumraduate na siya, pero wala naka-attend ng graduation dahil birthday rin ni Jomar. At yun nga sabi na, si Julian is parang hindi niya in-invite ito ang keyboys dahil nga sa parang iba ba, parang sabi niya na hindi daw siya parang hindi na pinagandaan, sinadya na talaga na walang invite. At yun nga, nung graduation niya, dumating ang papa, kasi malungkot ito si Julian. Ito si Julian is, kung nakita niya is pumayat, no? Ang bigat ng kanyang nararamdaman, nagkaka-anxiety na siya kasi, diba, nag-aaral pa siya. Iwan ko bakit 50 lalagi ang baon niya, no? Pinagkakasya niya. Nag-aaral pa siya, uwi pa para maghanap buhay. Ito siguro mama hindi masyado na nakakatulong sa paghanap kasi may maliit na bata, alagaan pa. So, na-stress ito si Julian, hirap na hirap siya. Umuwi daw ang papa niya para umattend ng graduation. So, parang ito si Julian is nalulungkot dahil umuwi ang papa niya. So, hindi niya naibigay ang 100% sa kanyang pag-aral na mag-achievement, magkaroon ng award. So, dahil ito si Julian is, yun nga, naghahanap buhay. So, naawat sa mga kabataan na hindi niya close ang parents niya, hindi niya naisasabi ang problema niya. Parang nag-worry siya kasi ayaw niya i-share sa mga magulang niya itong nararamdaman niya. Ito nga si mga kabataan minsan, no, na pag hindi nila close yung parents nila, ayaw nila i-open sa parents nila yung problem nila. Katulad ko noon sa kabataan ko, hindi ako close sa family ko, sa parents ko, hindi ko masasabi sa kanila yung hinanakit ko. Wala rin akong friends na mapagsabihan, minsan pinsan lang, so friends wala, so pinsan ko lang nasasabi. So malungkot talaga yung may bigat ka na nararamdaman, sama ng loob, may problema ka sa school, tapos na hindi mo na i-open sa family mo. So ito naramdaman ni Julian kasi parang bit-bit niya lahat kasi nagtatrabaho siya, nag-aaral, naghanap buhay, nagdinegosyo siya, di ba? Yung minute burger, yung burger. Tapos pagod na pagod siya. So nagkaka-anxiety siya, hindi siya nakakatulog ng maayos, hindi siya nakakain ng maayos. So ito si Julian is kawawa din, no? Kawawa din. So ano ba ang dapat natin maitulong ito ni Julian, no? Kailangan niya ng mga kaibigan na laging kausap, no? So ito naman siguro si Carl, baka kachat niya lagi si Carl, nag-usap sila. So iba-iba rin minsan na naitutulong ng kaibigan na lalaki. Iba rin yung naitutulong na talagang yung family talaga, no? Pag hindi mo close ang family mo, ang hirap talaga. Wala ka rin friends na very close na pwede mo i-open lahat ng problema mo. Pero itong problema, minsan ang friends mo, yung problema mo, nakikinig lang siya. Wala siyang magawa kundi makinig, di ba? Kundi makinig. So mas maganda, okay rin yung may friend ka na mapapagsabihan para makinig. Ang important is may nakikinig sa iyo at pwede mong iyakan anytime. Kasi pag sinabi mong depression, yung karamihan nakakaisip sila ng mga parang attempts. Yan yung kaya sabi attempt lang eh. Yung mga attempts, mga ganun, hindi magandang attempts. Ikaw ba, pumasok din ba yun sa isip mo? Paano ba? Ano mong nangyari? Nung time kong feeling ko po pagod na po ako, tapos sabi ko po, parang yun na lang po itong reason para ma-feel ko po pagod na itong peace of mind po. Kasi po, ito pong time na may mga bagay pong tawag dyan, napasok ko sa isip ko, sa feeling ko, pag kunwari po nakatuko or nakahiga. Po mga boses po baga. Narinig ang boses. Tapos doon na po ako nahibiyan. Hanggang sa mga kaibigan kasi nakakarinig siya ng mga boses, no? So ano ba ito? Depression na ba ito? Kasi kung anxiety, yung hindi ka makatulog, hindi ka makakain, minsan nagugulat ka lang, nawalan ka ng malay, pero yung depression, mga kalingap, yun pag dumating ng depression, ito na yung mahirap, yung marami kang naiisip na hindi maganda, yun, nakakarinig ka na kung ano-ano, kaya iba, nung iba, ini-end nila yung buhay nila dahil may naririnig sila. So sana ito si Julian hindi humantong sa ganyan, no? Sana hindi humantong sa ganyan. Kailan siguro ni Julian na yung si Kalinga Prab kausapin, o ito si Grace, no? Si Grace talaga yung babae. Tapos umiyak ka dyan, iyak mo lahat. Kasi talaga, hirap na. Kasi minsan ang problema kung makaisip ka ng hindi maganda. So kawat to si Julian talaga, kailangan niya talaga ng support na makakausap, kasama,
Hindi lang financial mga kalingap Jumcar, itong mga kabataan ngayon na need nila ng karamay, kausap, kaibigan na masasandalan anytime. Oh my God mga ka-Jumcar, no? Umantong na time. Ito si Julian, sinaktan na niya ang kanyang sarili. Sinaktan niya ang kanyang sarili, gumagawa siya ng isang bagay na sinasaktan niya ang sarili. Pero buti no, nakaka-realize siya na hindi maganda ang kanyang ginagawa. Nakaka-realize siya na hindi to tama. So nasa tamang pag-iisip pa to si Julian. Hindi pa siya 100% na depressed kasi nakaka-realize siya, no? Nakaka-realize. Oh my God, sana no maging okay to si Julian. I-pray po natin mga kalingap. Ito pong day pwede pong gawa ko. Kakanggap ako ng mga bagay na makukulkan pa itong sarili ko. Masasaktan yung sarili mo. Tapos po ito. Ano pong ginawa. Tapos po pagkatapos po pa ito. Na-realize ko po na tapos napaisip na lang din po ako na bakit kaya ito nag-outside. Ako siguro po pagal lang talaga. Alam niyo mga kalingap, no? Kailangan makausap din ng parents ni Julian. Hindi lang yung ito na si Ayan lang sila, Neil, David lang nakakalam. Dapat malaman ang magulang. What if yung malalim na ang iniisip ni Julian, grabe na siya nasasaktan, depressed siya, tapos gawin niya yung bagay na hindi maganda. So mabuti malaman ng parents, makausap na si Julian is ganito, may mga nafe-feel siya na hindi maganda, sama ng loob, no, gawa ng parang na makausap. Baka itong mama is naghihintay rin na makausap ni Julian, no? So dapat malaman to ng magulang ni Julian as early as possible. Tama mga kalingap Jumcar, no? Ito si Julian, dapat madala siya kay Pastor ER para ma-advisean, mag-pray sila. Yung kailangan niya ng mga word of God na i-submit niya yung buhay niya sa Panginoon, talk to God, talk with God, pray lagi, para kung may naisip din hindi maganda is hindi natin maitutuloy. So kailangan ito ni Julian ng yung masinsin na pag-usap, advice from the minister, ganyan. Tama yung advice nila, ayan na, kailangan niya ng word of God. So ito siguro ilapit kay Kalingap, kay Pastor ER para mas madali, no? Makatulong din ito mga Kalingap. Diyan lang po nagtapos ang ating reactions for tonight. Pagkilagat yung video mga Kalingap Jumcar, let's pray for this Kalingap Angel sa mga beneficiary ni Kalingap Rab, lahat na love team ni Kalingap Rab, at sa programa ng Team Kalingap ni Kuya Val Santos Matubang, shout out. Thank you, paki-click ang notification para makatanggap kayo ng notifications kung meron tayong upload. Don't skip ads. Thank you po sa lahat na manonood na sumusuporta hanggang ngayon. Thank you po sa suporta. Shout out sa lahat ng ating mga kaibigan dyan. Jumcar Fans for Life, solid mga supporters. I love you all and see you in my next reaction video. Bye for now. God bless and keep smiling.